Tara, samahan niyo ako sa ating talakayan sa araw na ito. Makinig at matuto dito sa ESP with Ma'am Cynthia. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Sabay-sabay tayong manalangin. Our loving Father, we praise and glorify your name each day. We thank you for all the blessings, especially the gift of life you showered us. Thank you for giving us the opportunity to learn in this time of global pandemic. Bless our classmates, teachers, and school that we may bring hope to our community. We humbly ask for your forgiveness to all our shortcomings and help us to be a better person. Grant us wisdom, peace of mind, and a pure heart to be a blessing to other people. Father, we are grateful that you are true to your word, that you are with us and will not leave us. May you continue to bless us with your grace and love. We ask all this through Christ our Lord, who lives and reigns forever and ever. Amen. Bago natin simulan ang ating aralin, ay alalahanin muna natin ang mga dapat gawin. Nakapagtala ka na ba ng iyong pangalan sa ating attendance na makikita sa ating GC? Siguruhing ikaw ay makikinig upang maunawaan ang ating pag-uusapan. At maaari ka ring magsulat ng mga mahahalagang detalye upang magamit mo sa pagsagot ng ating module. Ngayon ay handa ka na. Para sa ating quote for the day, it's not hard to make decisions once you know what your values are. Ang ibig sabihin, kung alam mo ang mga dapat mong pahalagahan, ay magiging madali ang mga desisyon na iyong gagawin. Nakasalalay sa uri ng pagpapahalagang mayroon ka ang iyong mga desisyon. Kung ang iyong mga pagpapahalaga ay kabilang sa mga matataas na antas, siguradong ang lahat ng iyong mga desisyon ay nakabase sa kung ano ang tama at mabuti. Noong nakaraan ay pinag-aralan natin ang isang aralin. Natatandaan niyo ba? Anong salita kaya ito? Tama, pagpapahalaga. Ito naman. Birtud nga. Alam natin na ang tao ay may isip, ngunit hindi magkakatulad ng kaalaman. May kilos loob, ngunit magkakaiba ng taglay na birtud. Kaya mahalagang maunawaan natin na ang birtud ay palaging nakaugnay sa pag-iisip at pagkilos ng tao. Ang pagpapahalaga naman ay nagbibigay kabuluhan o kalidad sa buhay ng tao. Ayon kay Max Scheler, sabi nga, ang birtud ay hindi taglay ng tao sa kanyang kapanganakan. Ang pagpapahalaga naman ay lumilikha ng kung anong nararapat at kung ano ang kailangang gawin. Mahuhulaan mo ba ang larawang ito na may kinalaman sa bago nating tatalakayin? Ano kaya ito? Alam mo na ba? Tama ka kung hagdan ang iyong sagot. Hindi tayo aakyat sa kung saan. Ihahalin tulad ko lang ito sa ating paksa.
Para sa ikatlong aralin, ikatlo at ikaapat na linggo, ang hierarkiya ng pagpapahalaga. Bakit nga ba hindi pantay-pantay ang mga bagay? Bakit may itinuturing tayong mahalaga, mas mahalaga, at pinakamahalaga? Paano ba natin nasasabing mas mahalaga ang isang bagay kaysa sa isa? Ano ba ang ating pinagbabatayan upang masabi ito? Sa araling ito ay hahanapan mo ng kasagutan ang mga tanong na ito sa pamamagitan ng pagsusuri ng iyong mga pinahahalagahan. Ang salitang hierarkiya ay maihahalin tulad sa isang hagdan na binubuo ng iba't ibang baitang o lebel. Ito ay magsisimula sa pinakamababa patungo sa susunod na antas hanggang marating ang pinakamataas na antas. Ano-ano nga ba ang mahalaga sa isang kabataang katulad mo? Marahil, iba-iba ang sagot mo sa tanong na ito. Maaaring pagkain, hangin, buhay, pag-aaral, magulang, kaibigan, at marami pang ibang bagay na para sa sarili mong pananaw ay mahalaga. Hindi marahil tayo makatatagpo ng dalawang taong may magkatulad na mga pinahahalagahan o maaaring mayroon, ngunit ang paraan at antas ng pagpapahalaga sa mga ito ay nananatiling magkaiba. Tama ba ang iyong mga pinahahalagahan? Isa pang tanong na magdadala sa iyo sa malalim na pag-iisip. Tama nga bang mas bigyan ng halaga ang pera kaysa sa pamilya? Ang sarili kaysa sa kapwa, ang kapwa kaysa sa Diyos. Sa pagsagot sa ganitong mga tanong, mahalaga na maunawaan mo kung paano husgahan kung mababa o mataas ang isang pagpapahalaga. Narito ang hierarkiya ng pagpapahalaga ni Max Scheler upang mabigyang linaw ang antas ng iyong mga pinahahalagahan kasabay sa kung paano mo mapatataas ang mga ito upang makamit ang iyong kaganapan bilang tao. Bago lubos na maunawaan ang hierarkiya ng pagpapahalaga, kailangan mo nang maunawaan kung ano ang mga pamantayan sa pagpapasya sa antas nito. Sumulat si Max Scheler ng 5 katangian ng mataas na pagpapahalaga. Ito ay mula sa thesis ni Tong Kyun Min na A Study on the Hierarchy of Values. Para sa unang katangian, mas tumatagal ang mas mataas na pagpapahalaga kung ihahambing sa mababang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang paggastos ng pera upang ibili ng aklat ay mas mataas kaysa sa ipambili ito ng pagkain. Mas tumatagal ang kaalaman na makukuha sa aklat kaysa sa kasiyahan ng pisikal na katawan dahil sa pagkain. Ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito kailanman mababago ng panahon. Ikalawa, mas mahirap mabawasan ang kalidad ng pagpapahalaga. Kahit pa dumarami ang nagtataglay nito, mas mataas ang antas nito. Halimbawa, ang pagpapahalaga ng materyal na bagay ay lumiliit habang nahahati ito. Ngunit ang pagpapahalaga sa karunungan ay hindi nababawasan kahit pamahati ito o ipamahagi sa napakaraming tao. Ang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung sa kabila ng pagpapasalin-salin nito sa napakaraming henerasyon na pananatili ang kalidad nito. Ikatlo,
Mataas ang antas ng pagpapahalaga kung ito ay lumilikha ng iba pang mga pagpapahalaga. Ito ay nagiging batayan ng iba pang mga pagpapahalaga. Halimbawa, ang isang tao na nagtatrabaho sa ibang bansa na tinitiis ang lungkot, pangungulila at labis na pagod upang kumita ng sapat na salapi, ginagawa niya ito upang mapagtapos sa pag-aaral ang kanyang anak. Para sa kanya, mas mataas na pagpapahalaga ang mapagtapos ang kanyang anak sa pag-aaral kaysa sa kanyang pagsasakripisyo at pagod. Ika-4, may likas na kaugnayan ang antas ng pagpapahalaga at ang lalim ng kasiyahang nadarama sa paggamit nito. Sa madaling salita, mas malalim ang kasiyahan na nadarama sa paggamit ng pagpapahalaga. Mas mataas ang antas nito. Halimbawa, mas malalim ang kasiyahan ng pagsali sa isang prayer meeting kaysa sa paglalaro ng basketball. At ang panghuli, ang isang pagpapahalaga ay nasa mataas na antas kung hindi ito nakabatay sa organismong nakararamdam nito. Halimbawa, si Rosel ang bubuyog, ang kauna-unahang bulag na mag-aaral ng Ateneo University na nakakuha ng pinakamataas na karangalan bilang summa cum laude sa kursong BS Mathematics. Hindi naging hadlang ang kanyang kapansanan upang siya ay makapagtapos ng pag-aaral. Ang kanyang pagnanais na magtagumpay sa kanyang larangan ay higit na mataas kaysa sa kanyang pisikal na kapansanan. Mula sa mga nabanggit na mga prinsipyo, nabuo ni Scheller ang hierarkiya ng pagpapahalaga. Tinawag niya itong Ordo Amoris o Order of the Heart. Sinasabi niyang ang ganitong hierarkiya ng pagpapahalaga ay hindi ganap na mauunawaan lamang ng isip. Naniniwala siyang ang puso ng tao ay kayang magbigay ng kanyang sariling katwiran upang higit na maunawaan ng isip. Ngayon ay alamin na natin ang hierarkiya ng pagpapahalaga ni Max Scheller. Ito ay binubuo ng 4 na antas mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Pandamdam na pagpapahalaga o sensory values, pambuhay na pagpapahalaga o vital values, mga espiritual na pagpapahalaga o spiritual values, at ang pinakamataas, banal na pagpapahalaga o holy values. Ang pandamdam na mga pagpapahalaga ay itinuturing na nasa pinakamababang antas ng pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang nagdudulot ng kasiyahan sa pandamdam ng tao. Kasama dito ang pagbibigay halaga sa mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng tao tulad ng pagkain, tubig, damit, tirahan, at iba pang teknikal na mga pagpapahalaga. Kasama rin sa mga pagpapahalagang ito yaong mga bagay na maituturing lamang na rangya o luho ng isang tao, katulad ng mamahaling alahas, magarang sasakyan, o mamahaling mga bag at sapatos na labis na hinahangad ng ibang mga tao. Pambuhay na pagpapahalaga. Ito ay ang mga pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay o well-being. Halimbawa, mahalaga sa tao ang makapagpahinga kung siya ay pagod dahil ito ang makapagpapabuti sa kanyang pakiramdam. Ang kumain ng masustansyang pagkain upang matiyak na siya ay malusog at hindi magkakasakit. Naaalala ko tuloy ang lugaw. Masustansya, di ba? Essential ba? Oo naman, di ba sa TLE,
itinuro sa atin ang tungkol sa nutrients na kailangan ng katawan. Tama! Mahalaga sa atin na may makausap na taong mahalaga sa atin upang mabawasan ang ating kalungkutan. Ang lahat ng nabanggit ay ang mga bagay na pinahahalagahan ng tao upang masiguro niya ang kanyang kaayusan at mabuting kalagayan. Mga espiritual na pagpapahalaga. Maituturing na mas mataas ang pagpapahalagang ito kaysa sa dalawang unang nabanggit. Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang para sa kabutihan, hindi ng sarili kundi ng mas nakararami. May tatlong uri ang pagpapahalagang ito ayon sa aklat na Problems of a Sociology of Knowledge na isinulat ni Max Scheler. Una, mga pagpapahalagang pangkagandahan. Ikalawa, pagpapahalaga sa katarungan. At ang ikatlo, pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan. Ang panghuli ay ang banal na pagpapahalaga. Ito ang pinakamataas sa lahat ng antas ng mga pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao ng kaniyang kaganapan upang maging handa sa pagharap sa Diyos. Ang pagkilos tungo sa kabanalan ang katuparan ng kaganapan hindi lamang ng materyal na kalikasan ng tao kundi maging ng kaniyang espiritual na kalikasan. Ayon kay Scheler, ang moral na kilos ay nagaganap kung ang isang tao ay pumipili ng isang pagpapahalaga kapalit ng iba pang mga pagpapahalaga. Ang paghuhusga sa pagiging mabuti o masama ng kilos ng tao ay nakasalalay sa pagpili ng pahahalagahan. Sa mga gawaing maituturing ng sariling konsensya bilang mabuti, nakikita na mas pinipili ang mataas na pagpapahalaga kaysa sa mababang pagpapahalaga o positibong pagpapahalaga kaysa negatibong pagpapahalaga. Sa kabilang banda, maituturing na masama ang isang gawain kung mas piniling gawin ang mas mababa kaysa sa mataas na pagpapahalaga o negatibong pagpapahalaga kaysa sa positibong pagpapahalaga. Maaaring gamiting halimbawa ang paninigarilyo, lalo na sa isang kabataang katulad mo. Ito ay maaaring nagdudulot ng kasiyahan sa pakiramdam at pagtanggap mula sa iba pang mga kabataan. Ngunit maituturing bang mas mataas na pagpapahalaga ang kasiyasiyang pakiramdam at pagtanggap kaysa sa pagpapahalaga sa sariling katawan na itinuturing na templo ng Diyos? Masama ang pandaraya sa pagsusulit dahil pinili ang negatibong pagpapahalaga kaysa sa positibong pagpapahalagang katapatan. Sa kabilang dako, may mga taong ibinubuwis ang sariling buhay dahil sa paglilingkod sa kanyang kapwa na nangangailangan. Halimbawa nito ang taong sumagip sa buhay ng isang tao katulad ng batang si Rona Mahilog na noon ay 7 taong gulang na sinagip ang mga kapatid sa nasusunog nilang bahay. Kahit na ilagay ang sarili sa panganib, ay nanatili pa ring mabuti ang kanyang gawain dahil mataas ang pagpapahalaga sa pagtulong sa kapwa kaysa sa sarili. Ang pananalig sa paggawa ng mabuti na nangangahulugan ng pagpili ng mas mataas na mga pagpapahalaga laban sa masama ang nakapagpapataas sa pagkatao ng tao. Ayon kay Dr. Manuel D., hindi dapat kalimutan ang pagiging objektibo ng pagpapahalaga. Maaring hindi magtagumpay ang isang tao sa pagtugon sa isang pagpapahalaga, ngunit hindi nito mababago ang pagpapahalaga lalo na yaong nasa mataas na antas. Ngunit sa ganitong mga pagkakataon, hindi nasisira ang pagpapahalaga, kundi ang taong hindi tumugon dito. Katulad na lamang ng halimbawa
ng kahalagahan ng kalusugan. Hindi man ito pahalagahan ng isang kabataang patuloy na naninigarilyo, hindi niya masisira ang kahalagahan ng kalusugan, kundi ang buhay niya ang kanyang sinisira dahil sa kanyang paninigarilyo. Inaasahan ko na marami kang natutunan mula sa ating tinalakay. Ngayon ay alamin natin kung matutukoy mo na ang mga antas ng pagpapahalagang inilalarawan sa bawat bilang. Basahin ang mga halimbawa at tukuyin ang antas nito. Handa ka na ba? Kailangang kumain ni Cardo ng masusustansyang pagkain upang mapanatili ang malusog na katawan. Dahil iniisip ni Cardo ang mabuting kalagayan ng buhay, ito ay pambuhay. Si Aliana ay mahilig sa bagong kagamitang teknikal, kaya sa tuwing may bagong labas na cellphone ay gusto niya itong bilhin na ginagamit naman niya sa online class. Luho lamang ang nais ni Aliana, kaya ito ay pandamdam. Madalas na maglunsad ng mga outreach program ang pamilya ni na Alden ngayong panahon ng pandemya. Dahil mahalaga kay Alden ang kabutihan ng marami, ito ay espiritual. Gustong mapaglingkuran ni Maine ang Diyos, kaya siya ay pumasok sa kumbento upang magmadre. Dahil ito ay tungo sa kabanalan, ito ay banal. Napakahusay! Binabati kita sa napakagaling mong ipinakita. Ngayon ay handa ka ng sagutan ang ating module. Narito ang mga bahaging dapat sagutan. Alalahanin natin, unawain natin, gawin natin, suriin natin, at tayahin natin. Basahin mabuti ang panuto at ang mga pagsasanay. Gumamit rin ng malinis na papel. Maaari mong ipasa ang iyong answer sheets kung tapos ka na. Siya nga pala, dahil ang aralin 3 ay para sa ikatlo at ika-4 na linggo, ay bibigyan kayo ng 2 linggo para makumpleto ang inyong module. Sa ating module, narito ang paraan ng wastong pagsagot. Para sa simulan natin, ano-anong mga pagpapahalaga ang taglay mo? Paano mo masasabing may pagpapahalaga ka na sa isang bagay? Tama ba ang pagpapahalagang iniuukol dito? Ang pagpapahalaga ay isang paraan ng pag-iingat at pag-aalaga ng isang tao sapagkat tanging ang tao lamang ang binigyan ng Diyos ng isip at kilos loob. Makatutulong ang araling ito upang maging malinaw sa atin kung para saan ang buhay na mahalagang mabuhay ng makabuluhan at makahulugan. Halika, samahan mo akong hubugin ang iyong mga pagpapahalaga. Hindi sasagutan ang bahaging ito. Ito ay panimula lamang ng ating aralin. Para sa unang bahaging sasagutan, ang alalahanin natin. Kopyahin ang talahan na yan. Ang table para maging maayos ang pagsagot. Tignan ang 10 larawan. Nakasulat sa ibaba kung ano ang larawan. Ramdamin ang sarili kung ano sa palagay mo ang mahalaga, mas mahalaga at pinakamahalaga para sa iyo. Iraranggo mo ito at isusulat sa talahan na yan. Isusulat sa unang bilang ang pinakamahalaga. Ito ang pinakamataas. Parang sa klase, kung sino ang top 1, ibig sabihin siya ang may pinakamataas na marka. Sa subject niyong matematika ay ginagawa niyo ito. Ranking o di kaya naman
increasing or decreasing order. Isunod mo na ang ikalawang bilang hanggang sa ika-10. Ang ika-10 ang pinakamababa. Sa ikalawang hanay naman ay isulat mo ang iyong batayan o dahilan kung bakit sa ranggong ito mo inilagay ang larawan. Sa ating halimbawa ay pananampalataya. Para sa batayan, ito ang pinakamahalaga sapagkat ang tao ay nilikha ng Diyos. Ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Kanya ang magbibigay sa tao ng kapanatagan sa buhay. Sagutin ang mga tanong pagkatapos mong punan ang talahan na yan, ha? Ang susunod na bahagi ay ang unawain natin. Babasahin at uunawain mo lamang ang 5 pangungusap. Lalagyan ang bilang ng check kung ikaw ay sang-ayon at X naman kung hindi. Bibilangin ang lahat ng nilagyan mo ng check. Pagkatapos ay tignan kung ano ang ibig sabihin nito sa ating talahanayan. Maaari mong dilugan ang resulta ng iyong mga tugon. Sagutan ang mga katanungan sa ibaba. Para sa unang gawain ng gawin natin, ilalapat mo sa mga lebel ng hagdan na kumakatawan sa hierarkiya ng pagpapahalaga ni Max Scheler ang mga nakatalang pagpapahalaga sa alalahanin natin. Halimbawa, kayamanan. Dahil ang kayamanan ay materyal na bagay, ito ay ilalagay natin sa pandamdam. Sundan ang ating halimbawa upang maisulat ang 10. Sagutin ang mga tanong pagkatapos. Ikalawang gawain ay ang iyong paglalapat sa mga napiling pagpapahalaga. Dito ay tutukuyin mo ang mga pagpapahalagang ginagawa mo araw-araw sa loob ng 1 linggo. Sa ating halimbawa, sa araw ng linggo, ang piniling pagpapahalaga, tapusin ang mga gawain at takdang aralin. Pinagpili ang pagpapahalaga, maglaro sa cellphone ng Mobile Legend o mag-Facebook. Antas, ito ay mataas. Naging damdamin, mas mauunawaan ang mga aralin sa klase at handa para sa mga pagsusulit. Ngayon ay maaari mo nang simulan. Huwag kalimutang sagutan ang mga tanong kapag natapos mo na ang gawain. Sa suriin naman natin, kopyahin ang talahanayan sa ibaba ng gawain. Isulat dito ang mga pagpapahalagang ginawa sa gawain 2. Ilagay ito sa tapat ng mataas na pagpapahalaga kung ito ay mataas at sa tapat ng mababang pagpapahalaga kung ito naman ay mababa. Isulat din ang mga paraan o hakbang kung paanong higit pang mapapataas ito. Tignan ang ating halimbawa. Sagutin rin ang mga katanungan sa ibaba ng gawain. At para sa huling bahagi, ang tayahin natin. Basahin ang mga sitwasyon at isulat sa ikalawang hanay ang pagtutuwid sa mga ito batay sa mataas na pagpapahalagang iyong taglay. Sa ating halimbawa, sitwasyon, inuuna ko ang pagsama sa aking kaibigan sa pagtambay o paglalaro kaysa bantayan ang aking kapatid. Pagtutuwid sa sitwasyon, kailangang bantayan ko muna ang aking kapatid at kung mayroon ng libreng oras ay saka ko makikipaglaro kasama ang aking mga kaibigan. Sagutan pa rin ang unang bilang ng iyong sariling tugon. Huwag kalimutang sagutan ang mga tanong sa ibaba ng gawain. Ngayon ay natapos mo na ang ating aralin. Binabati kita. Tandaan, bagamat iba-iba ang antas ng pagpapahalaga ng tao, mahalagang hamon sa atin lalo na sa iyo ang pagsasabuhay ng mas mataas na antas ng pagpapahalaga sa isang sitwasyon.
Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpili na gawin ang mas mataas na antas ng pagpapahalaga kaysa sa mababang antas. Kapag nagawa mo ito, masisiguro mong ginagawa mo ang tama at pinipili mong gawin ang mabuti. Muli, ako si Ma'am Cynthia na nagpapaalala sa lahat, ang may alam ay mahalaga. Sa panahon ng pandemya, siguradong ligtas ka. Hanggang sa muli, maraming salamat!